tanggol. Ito, pakinggan natin sasabihin ni Leila de Lima patungkol dun sa paggamit ng droga ni Bongbong Marcos. Pasok. The Honorable de Lima. Thank you, Madam Chair. This is actually... Ito yung mga sinasabi ko na mga hindi hardcore na mga dilawan. Oo. Ito yung mga walang prinsipyo na mga dilawan. Na dating galit na galit sa Marcos, martial law, tapos ngayon, putang ina, ginagamit na ng mga Marcos sa propaganda nila. O tingnan ninyo, hindi daw grounds for impeachment yung pagdodroga ng presidente. Ha? O pakinggan nyo kung bakit. supplementary or complementary to the manifestation made or the opinion made by the Honorable Representative Barbers. The ultimate general ground, betrayal of public trust. The specific allegation is alleged drug addiction of the President. And again, I would point out to certain sub-allegations and refute their insufficiency. Allegation number one, sub-allegation number one, there are serious accusations that PBBM is a drug addict. The offense alluded for this ground is drug addiction. Stating that there are accusations do not constitute factual allegations of the addiction. This ground presupposes that because PBBM is an addict or an alleged addict, he is unfit to be president. However, unfitness per se is not a ground for impeachment. Hindi daw grounds for impeachment ang pagiging unfit to becoming a president or unfit dun sa position. Putang ina. Ano? If it's not impeachable offense or if it's not grounds for impeachment, ano pala yun? So pwedeng ang isang bulag at ang isang pipe at isang bingi, lahat na ng kapansanan na sa kanya pwede maging presidente yan? O kasi parang ang sinasabi niya, ito lang naman ang isang qualifications na para maging presidente ka. Pilipino, kailangan marunong kang magbasa, magsulat. Tapos, yun na, pwede na, yun lang. Wala doon yung pag-adik ka, hindi ka na pwede maging presidente. Kapag ganito ka, pwede ka maging presidente. Pero ilalagay nga natin, mga bossing. Doon, sige, diretso pa natin tong sinasabi ni, And even when considered as constituting basis for betrayal of public trust, the statements in this ground do not sufficiently establish allegations on how specific presidential acts were impaired by PBBM's addiction. Assuming kailangan daw magbigay kayo ng magbigay daw kayo ng bagay para masabi na yung pagiging addict niya ay nakasagabal sa kanyang mga desisyon. Anak ng tinapay. So talagang ito si Leila de Lima, nino-normalize nila yung pagiging addict sa Pilipinas. Okay lang na maging addict ka. So long as hindi nakakaapekto sa pang-araw-araw na ginagawa mo yung pagiging addict mo, abay putang ina. Ikaw ba, Leila de Lima, hindi mo pinapadrug test yung driver mo? Ewan ko, baka kinakain mo lang yung saging ng driver mo, ha? Pero hindi, okay lang ba sa'yo na yung nagdadrive ng sasakyan mo, lasing? Siyempre hindi, di ba? Anak ng tinapay naman talaga. Anong klaseng pag-iisip yan? Tumanda ka na ng ganyan? Sasabihin mo na anong patunay na si Bongbong Marcos may desisyon siyang ginawa na mali dahil addict siya. Putang ina. Masyado nyo naman ginagawang technical eh. Ikaw ba papayag ka na yung presidente mo nakasagasa ng 15 dahil nagdadrive siya ng lasing? Papayag ka ba na maging presidente mo yan? Putang ina, syempre hindi, di ba? Papayag ka ba na ang presidente mo nanggugulpi ng asawa? Tapos sadista. Papayag ka ba na ganyan? Syempre hindi. Anak ng tinapay. Maaaring wala yan doon sa konstitusyon o sa qualifications. Pero, tangina, dapat hindi natin ino-normalize yung mga ganyang krimen, yung mga ganyang maling ginagawa. Dapat hindi natin inaayunan yung mga ganyan na masyado tayo nakatutok doon sa konstitusyon, pero yung logic natin nawawala na dahil lang puta gusto nating pagtakpan yung maling ginagawa ng tao. Madam, ang mali po ay mali. Maaaring wala sa konstitusyon, pero kung alam mong mali, mali. Anak ng tinapay, nakalagay naman yan sa Biblia na bawal magbisyo. More so, kung okay lang kung magbisyo ka tapos ang sinasaksak mo yung mukha mo. Pero kung nagbibisyo ka tapos dahil sa pagbibisyo mo, putangin na yan, napaapektuhan yung buhay ng mga Pilipino. Mali yan, madam. Tingnan nyo ang ganda ng ekonomiya natin. Bago umalis si Pangulong Duterte, ang ayos ng Pilipinas. Tingnan nyo, pumasok yung presidente na di umano adik. Anong nangyari sa bayan? Di ba lahat tayo puro pabagsak, pahulusok, walang mga programa, walang mga proyekto, walang magandang nangyayari sa bayan Pilipinas. Sasabihin mo, anong pruweba na sa pagiging addict niya nagkamali siya sa desisyon? Eto ang problema. Kung ano yung nangyayari ngayon, yung mga namatay sa flood control, yung mga perang hindi na mahanap, yung mga proyektong hindi mga tapos, yung mga ghost projects, yung mga nangyayaring kabulastugan ngayon, pagtaas ng krimen, lahat, pati mga pulis, mga sindikato, lahat ng nangyayari ngayon dahil putang ina yan, ang rason yan, meron tayong presidente na hindi malinis, matino ang pag-iisip. Nang tinapay ito si Leila de Lima, Yan din naman ang problema sa mga abogado paminsan Para lang mapagtanggol yung kliyente, gagamit ng konstitusyon, pero putyang ina niyan, yung morals mo wala na. Ito pa yung mga high moral na mga tao, na mga bait-baitan, Diyos-Diyosan na putang ina, kulang na lang palitan si Birhim Maria sa pagiging santo, sa sobrang babait nila.
Tapos, adik ang presidente, kailangan mo pang magpakita ng pruweba na yung presidente, yung kaadikan niya, nagdulot ng hindi kagandahan sa bayang Pilipinas. Putsang ina niyan. So, okay lang maging adik, ganon? Hayop talaga, no? The addiction to be true. Second sub-allegation. Senator Amy, the sister, admitted or alleged or announced that PBBM is a drug addict. Again, this is not a factual allegation but a conclusion that because Senator Amy admitted or announced that PBBM is an addict, then he must be an addict. Utangin na. So, hindi pa daw yun indikasyon. Yung pagngiwi-ngiwi. Alam mo, ito nga kasi ang punto dyan, Leila de Lima. Dapat ikaw kasi, bilang isang matinong tao, kung matino talaga utak mo, merong mga aligasyon na addict siya. Even the sister is telling us na addict siya until now. Addict ang asawa, pati mga anak. Ano ang dapat para mapatunayan? So ang sinasabi niya, hindi naman yung drug test. Ayun nga, oo, hindi yung drug test, hindi yung magpapatunay na addict nga ang presidente. Pero kung ikaw bilang isang mambabatas at bilang isang Pilipino, re-require mo yung presidente natin, dahil public office is public trust, i-require mo yung presidente natin to undergo hair follicle test. Bilang isang Pilipino, nagawa mo yung trabaho mo sa bayang Pilipinas. Kailangan mapatunayan ng presidente natin mismo na hindi siya addict. And the only way to do so is through hair follicle drug test. Putangin na dapat yun ang inaano mo ngayon. O bagamat hindi makakapagpatunay yung sinabi ni Amy, talagang kailangan ng presidente natin magpa-drug test na to settle this once and for all. Para malaman sino ba nagsasabi ng totoo, sino bang hindi. Putang ina niyan. Wala Parang sinasabi dito nito ni Leila de Lima, wala sa mga akusasyon kay Bongbong Marcos ang makakapagpatunay na addict siya. Putang ina niyan. Ang makakapagpatunay lang talaga na addict siya, yung hair follicle drug test na missing in action nga, nawala nga. Kaya kailangan magpa-hair follicle drug test siya. Pilitin nyo siya, bagamat hindi niya responsibilidad yun sa atin bilang isang ordinaryong Pilipino. Pero bilang presidente, obligasyon niya yun sa bayang Pilipinas. Yun ang dapat na ina-advokasya mo. Walang iya talaga ito si Leila de Lima. Wala talagang sa katinungang isip to. The most that can be made out of this ground is that there was betrayal of the public trust because of PBBM's failure to disclose his addiction. However, the recital of allegations to this ground is still insufficient in terms of showing the nexus. Kasi yun po importante. The nexus between the facts raised or alleged and betrayal of public trust. Public accusations of PBBM's addiction, Senator Amy's claim of PBBM's addiction, PBBM's refusal to submit to a drug test. Alam niyo kung si Pangulong Duterte, yung halimbawa pinsan niya. Halimbawa yung pinsan ni Pangulong Duterte, sinabi na nagdodroga si Pangulong Duterte o kaya mamamatay tao, sigurado ako na you will take that person's word para lang si Pangulong Duterte patunayan na hindi totoo yung mga aligasyon sa kanya. Pero ito, kapatid na yun nagsabi. Pero hinahanapan nyo pa rin ng butas. Kung si Duterte yan, putang ina. Sabi ko nga sa inyo, si Duterte wala silang ebidensya Pero tinan nyo, si Duterte nasa ICC. Pero si Bongbong kaliwat kanan na yung akusasyon sa kanya. Pero nililigtas nila. Yan yung double standards ng mga dilawang tae. Kaya nga dapat talaga wala ng mga dilawang tae na manalo. Oo, dahil pang personal na interest lang talaga. Dito sa makikita mo sa ginagawa ni Leila de Lima. Makikita mo talaga dyan mga bossing na si Leila, putang ina, aso ni Bongbong. Takin mo, adik ang presidente. Putang ina, ang pinakamataas na posisyon sa Pilipinas, adik. Yun ang akusasyon tapos sinasabi nyo na walang ebidensya. Si Inday Sara nga Wala ngang ebidensya na sinabing nilustay ni Inday yung yung pera ng taong bayan. Ang mismong COMELEC ang nagsasabi COMELEC hindi pala, yung COA ang nagsabi na malinis ang ang Vice President natin pagdating sa paggasta ng pera. Pero putang ina, pinipilit yung ipatanggal sa pwesto. Tapos may mga manifestations na ganun yung uso. Sinasabi nyo pa rin hindi addict. Ano ba? Walang ebidensya. Hindi pa ba ebidensya yan? And his silence on accusations of being an addict still do not constitute the factual allegations necessary to satisfy the legal exercise in the formulation of causes of action that, assuming that they were all true, they established betrayal of trust. So halimbawa, ilagay naman natin dito. Pumatay siya ng tao. May mga akusasyon na pumatay siya ng tao. Pero wala naman siyang dugo sa kamay. Wala namang CCTV footage na nagpapakita na nandoon siya sa lugar na yon, doon sa nung namatay yung mga tao na yon. So papabayaan na lang natin, ganun yun. Dahil wala tayong ebidensya. Pero madaling magkaroon ng ebidensya kung yung mismong CCTV doon sa habang sinasaksak yung tao na yun, pinapatay yung tao na yun, may papakita natin. Pero dahil wala yon sa actual na ebidensya na hawak noong nag-akusa, wala yan, hindi totoo yan. Ganun na lang ba yun? So hindi addict yan hanggat hindi natin nakikita na may hawak na tuter. Hindi totoong addict yan. Ang punto kasi dito, ma'am, presidente siya Okay man lang sana kung hindi siya presidente. Kung alimbawa, kahit nga mayor lang Sa mayor, actually, bawal pa rin yun, pero hindi na nga lang sa presidente. Kung presidente ka kasi, kailangan talaga you are of sound of mind.
kailangan matino ang isip mo. And how can your mind be sound kung addict ka nga? Kaya nga, kailangan patunayan ng presidente kung naniniwala siya na hindi siya addict, magpa-hair follicle test siya. Bakit hindi siya nagpapa-hair follicle test? Yun lang naman ang makakapagpatunay eh. Matatapos yung usapan na addict siya kung mag-hair follicle test siya. Pero every time na iniiwasan niya yun, hindi ba safe na isipin na talagang addict siya? Ang hinihiling lang naman namin sa inyo, maging kasama namin kayo sa panawagan na magpa-hair follicle test ka na, Bongbong. Kasi baka mamaya kaya inatake ng gobyerno yung mga kasama nyo sa Mindoro dahil wala sa matinong pag-iisip yan. Ayaw nyo bang yan? Ayaw nyo ba talaga siyang pilitin na magpa-drug test? Ayaw nyo, bakit? So pag ayaw mo siyang pilitin na magpa-drug test, is it safe to say na pinababayaan nyo or okay lang sa inyo na addict ang presidente? O lahat ng mga lasing sa Pilipinas, mag-apply na driver ni Leila de Lima. Tapos mag-inom kayo ng sobra-sobra bago nyo siya ihatid sa kanyang bahay. Okay lang ba yun? Siyempre hindi ka rin papayag na ganun, di ba? Ito talaga si Madam, oh. Another sub-allegations is the PBBM is a drug addict because he refuses to submit to a drug test. Again, this is a conclusion and not a factual allegation. Nasabi ko na rin po, that kind of an allegation is still insufficient. The fact that he refuses to submit to a drug test. Oh, so hindi rin daw ebidensya yun. Akin gusto nilang tanggalin. Gusto nila Leila de Lima na yung pagiging addict niya alisin dun sa grounds for impeachment. Oh, bakit gusto nilang alisin yun? Kasi nga putyang inang yan. Kapag ka mismong ang Kongreso ang nagsabi kay Bongbong na patunayan mo na lang na hindi ka addict, magpa-hair follicle test ka na. Alam kasi nila hindi kayang gawin ni Bongbong. Hindi niya nga ginagawa ngayon eh. Bakit paano niya gagawin pa pag pinilit siya? Kaya gusto nilang ipa-strike out yun, tanggalin yun sa grounds for impeachment. Kasi wala siyang takas doon. Science ang magpapatunay na talagang addict siya eh. Oh, kaya syempre, kasapakat niya itong mga ito, pipilitin lang alisin yan doon sa equation. Another is by being silent. Sabi sa complaint. By being silent on his drug addiction, PBBM betrayed the public trust. For me, Madam Chair, this is a non-sequitur conclusion and not a factual allegation. Because the ground must not only state a categorical allegation that PBBM is a drug addict and that this impairs the performance of his mandate, but must also include a recital of the alleged acts, events, and incidents that support the same. How do they say, or how do they know, or why do they claim that it impairs his judgment? So kung halimbawa daw, addict si Bongbong ngayon, paano mo daw mapapatunayan na it impairs his judgment? Putang ina niyan. Sabi ko, grabe talaga itong mga dilawan na to. Itong pagbagsak ng ekonomiya natin, itong massive pagnanakaw, itong mga iskandalo kung bakit ang daming mga Pilipinong lumalabas sa EDSA, sa kung saan-saang mga rallies para lang ipanawagan yung pagbibitiw niya sa posisyon, hindi pa ba yan resulta ng pagiging incompetent at pagiging wala niya sa sound of mind? Kailangan ba masunog ang bayang Pilipinas, Leila de Lima, at aktual na siya ang sumunog ng bayang Pilipinas para lang mapatunayan natin na wala sa matinong pag-iisip ito si Bongbong? So hindi naniniwala si Leila de Lima na addict ang presidente. At hindi naniniwala si Leila de Lima na yung pagiging addict ng presidente ang very reason kung bakit bagsak ang ekonomiya, mahirap ang mga Pilipino, walang kasiguruduhan sa bayang Pilipinas, bulok ang sistema. Naknan tinapay talaga si Leila de Lima. Binenta mo ba yung kaluluwa mo kay Satanas? Walang Diyo talaga, oh. Hay. So that's again my view. Again, this second ground is insufficient in substance. So insufficient daw in substance para kay Leila de Lima yung pagiging addict ng presidente. Dahil hindi naman daw nakakaapekto, walang ebidensya na nakakaapekto yung pagiging addict ng presidente sa kanyang pagdidesisyon sa bayang Pilipinas. Putang ina niyan. Wala na talaga mangyayari. Ito ang problema. Ito ang problema kapag ang inilagay natin sa posisyon yung mga puta propagandista. Kapag ang inilagay natin sa posisyon, mga walang kaluluwa, mga walang Panginoon. Panginoon lang yung kapangyarihan at pera. Putang ina, ganito ang mangyayari sa bayang Pilipinas. Sige, iboto nyo pa yung mga dilawan tain na yan para mas lalo tayong mapunta sa kangkungan.